Dalawa pang kandidato sa Bilang Pilipino 2025 ang bantay sarado ngayon ng COMELEC dahil sa kanilang mga papanirang pahayag habang nangangampanya. Kasunod lang yan ang nag-viral na congressional candidate sa Pasig na may hindi magandang biro sa mga solo parent. Narito ang report ni Camille Samonte. Nagtungo sa Korte Suprema ang grupong Gabriela para hilinging patawan ng parusa si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ayancia dahil sa kanyang nakakabastos umanong biro sa mga babaeng solo parent habang nangangampanya. Ang mga solo parent na babae na nirerekla pa, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Hindi, biro lang ho, may asawa na ho ako. Ayon sa Gabriela, nilabag ni Sia ang Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogadong tulad niya. Kaya dapat lang daw siyang patawan ng disciplinary action o kaya ma-disbar. Paano pa kapag nahalal si Attorney Christian Sia na congressman? Ano na lang kinabukasan ng mga kababaihan? Una nang humingi ng tawad si Sia pero ayon sa COMELEC hindi pa siya absuelto at kailangan niya pa ring sagutin ang show cause order na inihain sa kanya. Ngayong araw ang palugit na ibinigay para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-disqualify. Kung hindi raw niya sasagutin ito, itutuloy ng COMELEC ang pagsasampa ng reklamo. Sa ngayon, may isang nakabinbin na disqualification case laban kay Sia. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. And therefore, maaari hindi po ito tumanggap ng mga I am sorry. Pinatatawag na rin ng COMELEC si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Onabia kaugnay ng kanyang pahayag na para lang sa magagandang babae ang scholarship ng mga kursong medikal gaya ng nursing. Para ni sa mga babae, dili pwede ang lalaki. Itinuro rin umano ng kandidato ang mga maranaw na sangkot sa karahasan noong nakaraang eleksyon. Pinagpapaliwanag si Onabia kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong paglabag sa election guidelines at disqualification. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kung hindi sa relihiyon. Naglabas din ng show cause order ang COMELEC laban kay Batangas gubernatorial candidate na si Vice Mayor Jay Ilagan dahil sa kanyang viral na pahayag laban sa kalaban niyang si Governor Vilma Santos. Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Posibleng paglabag din daw ito sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, maging responsable sa mga pahayag ngayong kampanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.